Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Yung mas malakas pa po yan para sa ating Panginoon. Sa hapon pong ito ay darako po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Yung ating pong teksto ay nabasa na po kanina sa aklat ng Psalm chapter 1 verses 1 up to 6. Patuloy po nating tinatalakay ang topic na The Blessed Man. Yung part 1 po ay tinalakay po natin the behavior of the Blessed Man. Yung part 2 po, natalakay po natin yung the journey of the Blessed Man. Nakaka-experience ng mga valleys. Ang part 3, napag-aralan po natin the feeling of the Blessed Man. Yung part 4, noong linggo na atin pong tinalakay, napag-usapan po natin yung the focus of the Blessed Man. At ngayon po, sa last part ng series na topic ng the Blessed Man, pag-aralan po natin ngayon yung tinatawag na the blessing of the Blessed Man. Yung mga pagpapala ng mga pinagpalang tao. Sana sa pagtatapos ng series nito, lapis po nating naunawaan that we are a blessed man. At ngayon ay let's enjoy the blessing na ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Number 1 blessing of the blessed man, there is stability. Meron pong katatagan, meron pong sureness. Ano pong sabi sa verse 3a? The person is like a tree planted by streams of water. Yung tinutukoy po dito na planted by streams of water, ipinapakita dito ni Psalmist David as a blessed man, meron kang stability, meron kang kasiguruhan, meron kang katatagan. Kapag sinabi natin stability, ayon po kay Sister Dictionary Miriam, the quality of state or the degree of being stable. Pag sinabi natin stability, the strength to stand without being moved. Na kahit anumang mangyari, hindi ka nagagalaw. Na kahit anumang bagyo na dumaan sa buhay mo, meron kang lakas na tumayo at kailanman hindi ka nadadapa. At kapag sinabi natin there is stability, it means we have a balance of mind. Whatever life throws at them, we deal with it and we go back to a peaceful living. Alam natin i-balance yung ating kaisipan na kahit anumang danasin natin sa ating mabuhay, alam natin kung papaano ito i-deal. Alam natin kung papaano natin ito harapin. Alam natin kung papaano natin harapin na mayroong kapayapaan sa ating kaisipan. Kapag sinabi nating stability, there is right-mindedness. Merong tamang kaisipan. Why? Because you are rooted in the Word of God. Kapag ikaw ay malalim sa salita ng ating Panginoon, meron kang tamang kaisipan. Na kahit anumang sitwasyon ng buhay, hindi ka makapag-iisip ng masama kasi meron kang right-mindedness. Bakit ka nagkakaroon ng right-mindedness? Because you are grounded in the love of God. If we are grounded in the love of God, na kahit anumang gawin ng tao sa'yo, na kahit anumang bagyo ang madanas mo, hindi ka susuko sapagkat alam mong napapalibutan ka ng pagmamahal ng ating Panginoon. Noon ng kamatayan, hindi tayo give up ng Panginoon.
Hanggang sa kamatayan, hindi niya tayo iniwanan, hindi niya tayo binitawan. Dahil lamang sa pagmamahal niya sa atin. Ngayon pa kaya, na kaunting pagsubok lamang, kaunting problema lamang ang ating dinaranas. Ngayon pa kaya, naiisipin mo, bibitawan ka ng Panginoon? No. Ipinaglaban ka ng Panginoong Hesus na hanggang ngayon, ipinaglalaban tayo ng ating Panginoong Hesus. Alalahanin po natin yung isang awit na lagi nating inaawit na you have won the victor's crown. Napagtagumpayan na ni Jesus. Kaya tayo pong mga blessed man, kailangan mamuhay tayo ng may katagumpayan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapag sinabi po natin there is stability, it means there is unchangeability. Yung hindi nagbabago. Yung init mo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi wither, kundi nananatili yung init mong maglingkod, magpuri, sumunod sa ating Panginoon. Hindi yung dahil may pagpapala ngayon, ang saya-saya mo, ang init-init mo. Pero pag naubos na yung pagpapala, naubos na yung material na bagay, naubos na yung mga biyaya ng Panginoon, malulungkot ka na naman, tatamarin ka na namang maglingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, unchangeability, kahit anumang sitwasyon ng buhay, panahon man ng pagpapala at panahon man ng pagpapalo ng Panginoon, hindi nagbabago yung init mo, hindi nagbabago yung pagiging aktibo mo sa paglilingkod, sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Unang blessing ng blessed man, like a tree that planted in the streams of water. There is stability. Number 2, sa verse 3b, sabi po dito, that bringeth forth his fruit in his season, his leaf also shall not wither. Sa magandang balita Biblia, ang sabi po dito, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawain, siya'y nagtatagumpay. Number 2 blessing of the blessed man, there is the supply. Amen? Amen. Amen? Amen. Mayroong supply. Meron kang supply. Ano pong sabi? Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Kung titignan po natin yung binanggit po niya dito, that planted in the rivers, there is a constant source of water. Ibig sabihin, pag yung pananim mo nasusuplayan ng tubig, asahan mo kapag namunga yan, aani ka ng sagana. Ang ibig sabihin na tinutukoy ko dito, ang taong matuwid or ang taong blessed na naitanim sa springs of water, ibig sabihin na itanim sa salita ng Panginoon, yung springs of water na yan, walang iba kundi ang ating Panginoon, ang taong malapit sa Panginoon. Malapit ang biyaya. At dahil pagsasao ti Ilocano, no sinno asa ti kusina, iso ti maugingan. Nasrig ka, ijay tagalista ti ayuda, kapsat, may lista, tanagan mo. Kaya't na nasawan, no asrig ka, kadagiti, kusina, maugingan ka, may ranod ka. Ibig sabihin, pag malapit ka sa Panginoon, pag malapit ka sa supplier, meron kang supply. Di ba napakagandang blessing yun para sa ating mga blessed man that there is a supply. Ang sabi ng ang supply nito, mga bunga.
Fruits in its season. Kapsat. Kung hindi mo pa nakakamtan yung bunga mo ngayon, ang sabi ng Bible, mga bunga sa takdang panahon. Kaya huwag kang susuko, kapatid. Marahil hindi mo pa panahon ngayon na mamunga, but darating ang time, kapag panahon mo nang namunga, kahit anumang gawin nila sa'yo, hindi na nila mahahadlangan yung bunga ng iyong itinanim para sa Panginoon. Amen? Palagpagan natin ang Panginoon. When a blessed man abide in Christ, can expect fruit. Kung ang taong mapalad o kung ang taong pinagpala nananatili kay Kristo, asahan mo, magkakaroon ka ng bunga. Kasi nasusuplayan ka ng tamang tubig na kailangan mo. Nasusuplayan ka ng tamang pangangailangan mo. Hindi nyo ba nararamdaman at hindi nyo ba napapansin, mga kapatid, na itong panahon ng crisis na ito, hindi pa nagkulang ang Diyos sa buhay nyo? Na kahit sinasabi nating awan lati awan, ngam di ka pahimot naglangan nga nangani. Di ka pahimot naglangan nga nagmerienda. Di ka pahimot naglangan nga nagkape. Ibig sabihin, andun pa rin yung supply ng Panginoon. Hindi pababayaan ng Diyos na ikaw at ako, kapag tayo po ay nananatili kay Kristo, hindi niya pababayaan na ikaw at ako ay magpapalimos na kung saan-saan tayo makakarating para humihingi ng biyaya para may pangkain ka. Alam niyo ho, ako po'y natatawa na hindi ko alam kung ano yung aking magiging reaksyon. May mga nakakasama ko na yung mga iba lumalapit sa mga politiko, dala-dala ang electric bill nila. Mayor, na po ako, putulan na po ako ng kuryente. Sabi ko, pag nakikita ko, nakakahiya, parang ako yung nahihiya. Pati bill ng kuryente ipapaasa sa politiko. Kabsat. Kahit ilang beses kaming mapupulan ng kuryente. Pero nakakapagbayad naman na hindi inaasa sa mga politiko. Amen? Amen. Huwag niyong gagawin yun, nalalabas kayo. Pupunta kayo kay Kapitan, dala-dala niyo yung electric bill. Magpapasama kayo kay Kapitan, samahan mo nga po kahap kay Mayor. Ang dami hong gamon. Nahihiya po ako kapag yung mga ganitong tao na nakakasama ko, ganun po yung dala-dala nila. Eh, sabi ko, salamat Panginoon. Kasi yung supply mo sa akin, kahit kailan hindi pa nagkulang. Amen? Amen! Kaya tayo po na mga blessed man, lagi po nating tandaan yung pangalawang blessing of the blessed man, that is the supply. When a blessed man abide in the Word of God, can expect fruit. The quality of the fruit that we can harvest in our life depends in our words, depends in our action, depends in our attitude, and depends in our spiritual nourishment. No kayat mo nga nga palitungag, tibunga na. Tangulang nga kamuti. Kano tamulang nga prutas na naman, masapol, makumpleto, isupply na tidanom, makumpleto, isupply na tiinit, makumpleto, tikasapulan na. Agapit ka
namnaman tibunganan ng kulay nasamgit ken adon po itibungan na. Amen? Ibig sabihin, kapag tayo po ay nananatili kay Kristo at ang kanyang mga salita nananatili sa atin, yung tinitukoy po ditong bunga, nakadepende po sa ating mga salita, nakadepende sa ating magawa, nakadepende sa ating attitude, nakadepende kung paano natin pahalagahan ang salita ng ating Panginoon. Kapag sinabi po nating season, the appointed time, the proper time, the right time. At yung salitang season is translated from ancient Greek word kairos. Kairos, it means, refers to a fixed and definite time. Kaya ang sabi po ng Galatians chapter 6, verse 9 and 10, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya kapatid, sa oras nito, huwag kang magsawa. Ang sabi ng Bible, aanihin mo ang bunga ng iyong pagpapagal kung hindi ka susuko. Kailan ka aani? Sa season. Anong ibig sabihin ng season? The right time, the proper time, the definite time. At kapag nagsimula na yung season time mo, kapatid, kahit sino pa man ang ahadlang, hindi na nila mahahadlangan. I-enjoy mo na yung ani ng mga bunga, ng mga itinanim mo, ng mga pagpapagal mo para sa gawain ng ating pong Panginoon. Palagpakan natin ang Diyos. Pangatlo at ang panghuli, na blessing of the blessed man, there is the good success. Ano pong sabi dito sa verse 3c? The person is like a tree planted by streams of water, which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Ano man gagawin nila, sila'y magtatagumpay. Prosper, it means to be successful, to be succeed, to grow, to increase, to try, or to make gain. Kanina napag-usapan namin doon sa City of God, Santa Ignacia, increase our faith. Sabi ng mga disciples ni Jesus, Lord, increase our faith. Now, ang sinasabi naman dito as a blessed man, anuman ang ating gagawin as a blessed man, ito'y pagtatagumpayin ng ating Panginoon. Ibig sabihin, palalaguin ng Diyos. Ano man ang gawain, gagawin ng iyong kamay, pagpapalain ng Diyos. Kay nanay, huwag po kayong manlupay-pay, huwag po kayong sumuko. Kung humihina yung binta, huwag kayong sumuko. Ang sabi ng Bible, whatever we do shall prosper. At yung salitang success, yung salitang prosper, to make gain. Ikaw ay makakakuha ng maraming ganansya. Ikaw ay makakakuha, ikaw ay uunlad, sabi ng Biblia. Ikaw ay pagpapalain sa lahat ng bagay. It is God's will to prosper us and meet our needs. Jesus came to give us liberty,
in every areas of our lives. Being prosperous is all about having God's favor and blessing upon our entire lives and being successful. Kapag sinabi natin prosperous, yung pabor at pagpapala ng Panginoon ay lagi mong mararanasan. Kahit saan ka man magpunta, ano man ang iyong gagawin, laging andyan yung pabor sa iyo ng Panginoon. Kapag ang pabor ng Diyos nasa sa iyo, susunod na lamang yung mga pabor ng tao para sa iyo. Amen? Amen? Unahin muna natin na makuha yung favor ng Diyos. Kasi kapag nararanasan mo na yung pabor ng Diyos, susunod yan yung pabor ng tao. Pero pag ang inuuna mo, hanapin yung pabor ng tao para sa'yo, kapatid, mahirapan ka. Lalo na yung pabor ng Diyos. Pero kapag nakamit mo na yung favor ni God, susunod na yan yung favor ng tao. Magugulat ka na naman, mararanasan mo yung kakaibang favor na nanggagaling sa Diyos. At gagamitin niya, isusunod niya na lamang yung mga favor ng tao na mararanasan mo sa iyong buhay. There is the God's success. Why? Because the favor of God goes with you. Sumasama sa iyo yung favor ni God. Di ba tayo minsan Sise, mga tamati paboran niya. Ano aja Sise? Favor man sis, balod na man. Pero minsan, yung favor na yon, nahiya ka magsabing, pautang, pagbalod. Ginagamit mo, favor man sis. Kung tayo nga humihingi ng favor sa tao, nabibigyan tayo. Tapos sasabihin mo, ay, just nagsingpat mo nga talaga sis. Nung dinakanay kang favor, nakaimot ka pa sis. Minsan ginagawa natin para makuha natin yung favor, nilalamyong-lamyong natin. Apan mo istoryan, apan mo balbalatungin kita ako. Ito daw ka nala, balbalatong. Sige, amin to ibagang itad naman. Nabalbalatong iso. How much more pa sa Panginoon? Na kapag kasama mo yung pabor ng Diyos, na kahit saan ka magpunta, sumasama yung pabor ng Diyos, bakit ka pa mag-aalala? Bakit ka pa manghihinayang o bakit ka pa susuko sa paglilingkod mo sa Panginoon? Kasi alam mo na, kasama mo yung pabor ng Panginoon. There is success. Why? Because the protection of God goes with you. Kahit saan ka magpunta, yung pag-iingat ng Diyos, mararanasan mo. Amen? Amen? Amen. Yung pagbibiyahe-biyahe natin, pag-alis ng bahay, papunta tayo sa lugar nating pupuntahan, nakarating tayo doon na walang anumang nangyari, nakabalik tayo sa ating mga tahanan na walang anumang nangyaring insidente sa atin sa daan, that is protection of God. Nararanasan mo yung protection, yung pag-iingat ng Panginoon. Di ba? God's succession. The peace of God goes with you. Yung kapayapaan ng Diyos laging sumasama sa iyo. Meron pong nag-message sa akin, Pastor, sabi niya, magbigay ka po ng a message about peace.
para sa celebration ng National World Peace. Ilalagay namin ito sa, iwan ko, hindi ko maintindihan kung saan nila ilalagay, parang sa booklet, book nila. At doon ata sa Korea gaganapin itong National World Peace. Nagbigay ako, maikli lang, na mensahe patungkol sa kapayapaan. Sinabi ko lang doon, nagbigay ako ng verse, Colossians chapter 3, let the peace of God ang maghari sa ating mga puso. Tapos nagbigay ko doon, sabi ko sa maikling mensahe, magkakaiba man tayo ng lahi mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magkakaiba man tayo ng mga pinagdadaanan sa buhay. Hayaan natin ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa ating mga puso. At kapag naghari ang kapayapaan ng Diyos sa ating mga puso, anumang hindi pagkakaunawaan, nadadala sa magandang usapan. Hindi na uuwi sa bigmaan. Yun ang binanggit ko sa business ko. Ibig sabihin, yung kapayapaan ng Panginoon maghahari sa puso natin. Na kahit andyan na, kaharap mo na yung napakalaking problema sa buhay mo, andyan na, sunod-sunod yung mga valleys ng ating mabuhay, still, hindi ka naniligalig because merong kapayapaan ang Diyos na sa ating puso at na sa ating isipan. Kapatid, sa hapong ito, enjoy the blessings of God. The blessings of the blessed man, there is stability. Number 2, there is the supply. And number 3, there is the good success. Hiniling ko nga kung tayong lahat ay tumayo. Ang sabi po ng Kawikaan, chapter 28, verse 20. Ang sabi po ng magandang balita Biblia, ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit paparusahan ang yumaman sa pandaraya. Ulitin ko po, Kawikaan chapter 28 verse 20. Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit paparusahan ang yumaman sa pandaraya. Kapatid, sa hapong ito, you are a blessed man. Nakita po natin yung mga blessings para sa mga blessed man. Enjoy your blessings. Enjoy mo yung blessing mo mula sa Panginoon. Yung blessing na yan, there is stability. There is supply. And there is good success. Sana maging tapat po tayo sa lahat ng bagay upang ikaw ay mas lalong pasaganahin ng Panginoon. Hallelujah. Awitin nga natin yung inawit natin kanina sa worship. Gawin natin, panalangin natin ito sa Panginoon. Na anumang pinagdadaanan natin ngayon, nakikita tayo ng Panginoon. At gusto niyang ipadama, gusto niyang iparanas natin yung mga blessings sa mga blessed man. Hallelujah. Cover me with your hand.
ipagkakaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat. Truly that we are a blessed man. Hallelujah. Hayaan po ninyo, Panginoon, na as a blessed man, lolawan ng maigi, lolawan ng bawat isa, kung ano ang tunay na blessed man, at kung ano yung mga pinagdadaanan ng blessed man, at kung ano yung mga blessing na inilaan mo para sa mga blessed man. Dakilang Diyos, hinihiling namin sa iyo sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ako man, Espiritu ako, inipanakahupay sa natumulos ng paligid, ang sipon, dagdag akan sanayon ka na kami ako. When umay ka na kami ako, inigaskoy na sitwasyon, na magyaman kami, dagdagang isasao, nga patuloy nga mga panpanagin ka na kami ako, tapos ligas na. At pulpuloy kami ng serve. At pulpuloy kami ng daydayaw kita. Naging gana nga mapadasan mi, mabunod mi, naging bunga, dahil isang sakripisyo mi, naging bunga, hindi na makalagin na nagsaserve kita. Ang Diyos, tulungan na kami gano'n, nga pulpuloy nagserve, nagdaydayaw kita, alaman na kapatasan ng palagyan, hindi mapatasan niya mo. Saan kami tupulos? Nagsanod. Saan kami tupulos? Nagsaher. Lobigat at pulpuloy kami, nagsarbingin ka. Tapos nitikas na, agapin kami, nulisan mo makupay ako. At iyaman kami kadagitikan sa sao, kuwang angin ako, indayaw gloria na rin kaklan, ang panagyaman. Hayaan ko ninyo, Panginoon, na ma-enjoy namin ang mga blessings na pinagkatiwala mo, na inihanda mo sa bawat isa sa amin. Mula sa oras na ito, ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus, ang lahat ay magsabi na Amen. Palagpakan